Humarap si Shen Yuan at ngumiti bago sinabi, kakatapos lang namin sa trabaho, kaya naisipan naming magkape muna. Agad namang kumaway si Menglo at tumugon, ganun pala. Sabay binati ang tatlong babae. Pagkatapos, binalik ni Shen Yuan ang tingin sa kanyang empleyado na si Xiao Chu at inutusan ito. Tanungin mo ang tatlong magagandang binibini kung anong gusto nilang inumin. Ako na ang bahala sa bayad. Ngumiti si Xiao Chu at agad sumang-ayon, pagkatapos ay lumapit sa tatlong babae. Ladies, maupo na kayo. May QR code sa mesa, sabihin niyo lang sa akin kapag nakapili na kayo, magiliw na sabi ni Xiao Chu. Samantala, tila hindi makapaniwala ang tatlo sa narinig. Napaisip ang babaeng maikli ang buhok, ano raw? Tinawag niyang i-boss si Shen Yuan. Habang si Yuping naman ay nagdududa, hindi kaya, hindi lang siya isang ordinaryong empleyado. Siya kaya ang may-ari ng kafe na to. Nahihiyang lumapit si Xiao Yi kay Yuping at hinawakan ang kamay nito. Baka dapat huwag na lang tayong uminom ng kape. Nag-aalangan naman si Yuping bago sumagot, oo nga. Tama ka, Xiaoyi, huwag na lang. Sabay silang mabilis na tumalikod at umalis na may namumulang mukha, hindi makayanan ang kahihiyan. Ang babaeng maikli ang buhok ay nagulat sa biglang pagtakbo ng dalawa niyang kasama. Habang papalayo, iniisip ni Yuping, walang hiya ka, Shen Yuan. So mayaman ka pala, may-ari ng kafe. At napapaligiran pa ng mga naggagandahang babae, pero sinabi mo sa amin na part-time job lang ito. Hindi pa ako kailanman napahiya ng ganito sa buong buhay ko. Lumapit si Menglo kay Shen Yuan na may bahagyang pagdududa. Shen Yuan, bakit bigla na lang umalis ang mga kaklase mong babae? Ngumiti si Shen Yuan na may casual na ekspresyon. Siguro na-intimidate sila sa dalawang Diyos ang kasama natin. Samantala, ang tatlong babae ay nagpatuloy na lang sa kanilang pag-alis, dala ang bigat ng kanilang kahihiyan. Paglingon ni Menglo kay Shen Yuan, lumapit siya ng mapanukso at bahagyang iniangat ang gilid ng kanyang sandok, ipinapakita ang kanyang malulusog na hinaharap. Sa malanding tono, sinabi niya, maganda, natural lang yan. Pero mas mabuti pang mag-behave ka at huwag kang magtangka ng kung ano-ano. Biglang natahimik si Shen Yuan, hindi makasagot. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo na sila sa isang lamesa. Iniabot ni Chen na ang isang tas ang kape kay Shen Yuan, sabay sabi, heto na ang kape mo. Hindi ko alam kung gaano katamas ang gusto mo, kaya kalahati lang ng asukal ang nilagay ko. Okay lang ba? Ngumiti si Shen Yuan habang kinukuha ang tasa. Kung ikaw ang gumawa, siguradong matamis na matamis ito para sa akin. Napaisip si Menglo habang pinagmamasdan ang eksena. Anong klaseng panahon na ba ngayon? Sino pa ba ang gumagamit ng ganiyang kakorni na linya? Ngunit habang patuloy siyang nanunood, nakahalumbaba, naisip niya, pero kung isang mayaman at guwapong lalaki ang nagsabi, iba talaga ang dating. Matapos ang kaunting kulitan, sinimulan na ni Shen Yuan tikman ang kape. Pero bago pa niya ito mainom, biglang nagtanong si Menglo kaya napahinto siya. Ano ang height at timbang mo? Ika-calculate ko ang BMI mo. Kalma lang na sumagot si Shen Yuan, 182 centimeters, 72 kilo. Pero mukhang bumaba pa ang timbang ko nitong mga nakaraan. Napakunot noo si Menglo at napabulalas, bakit ka pumapayat? Biglang tumingin si Shen Yuan kay Chen na at Commandant, sabay sabing, mas madalas kasi akong mapagod kamakailan. Nanlaki ang mata ni Chen na at agad namula. Shen Yuan, bakit mo naman sinabi yan sa harap ng ate ko? Mapanuksong ngumiti si Menglo at sinabing, kaya pala. Kasunod nito, kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na kinumpyet ang timbang at taas ni Shen Yuan. Matapos ang ilang saglit, tumingin siya kay Shen Yuan at nagsabi, kailangan mo talagang mag-training pa. Mababa ang body fat percentage mo, you need to put on at least 7 to 10 kilo of muscle. Bahagyang itinaas ni Shen Yuan ang kanyang kamay at mayabang na sumagot. So basically, you're trying to convince me to sign up at your gym. Mapanuksong lumapit si Menglo kay Shen Yuan,
Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasabikan habang may pilyang ngiti sa kanyang labi. Kailangan kong maabot ang sales target ko bago matapos ang buwan. Hindi kita bibiguin, aniya, may halong kumpiyansa at determinasyon sa kanyang boses. Tahimik namang humigop ng kape si Shen Yuan bago tumugon ng mahinahon, pag-iisipan ko. Hindi siya agad nagbigay ng kasiguraduhan, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ay parang may bahid ng panunukso. Matapos ang kanilang pag-uusap, tumayo na si Menglo at nagmamadaling tinignan ang oras. Oh wow, lagpas 4:00 na pala. Shen na, kailangan ko nang umalis. May klase ako ng 5:00. Magkita na lang tayo ulit sa susunod, ha? Bago pa siya tuluyang lumabas ng kafe, bahagya siyang lumingon at kumandat ng mapanukso kay Shen Yuan. Kitang-kita sa kanyang ekspresyon ang pagiging malandi, na parang sinasadya niyang pukawin ang interes ng binata. Ngunit imbes na magulat o may lang, ngumiti lamang si Shen Yuan habang iniisip, ang tapang mo rin, ano? Pero balang araw, ako ang magpapasunod sa'yo, maliit na mapanuksong babae. Pagkaalis ni Menglo, agad namang tumayo si Shen Yuan at walang paabong hinawakan ang kamay ni Chen na. Napatingin ang dalaga sa kanya, bahagyang nagulat sa biglaang kilos nito. Halika, Chen na, wika ni Shen Yuan na may misteryosong ngiti sa labi, pumunta tayo sa ikalawang palapag para sa kaunting training. Napakunot noo si Chen na at bahagyang napaatras. Training? Para saan? Tanong niya, halatang naguguluhan sa ibig sabihin ng binata. Ngunit sa halip na sagutin siya, mas lalong lumalim ang ngiti ni Shen Yuan. Malalaman mo rin yan pagdating natin doon, sagot nito, sabay hila sa kanya paakyat ng hagdan. Makalipas ang ilang sandali, narating na nila ang ikalawang palapag. Lumapit si Shen Yuan kay Chen na, ang kanyang tingin ay puno ng kumpiyansa at bahagyang panunukso. Dahan-dahan niyang inabot ang baba ng dalaga, marahang hinawakan ito gamit ang kanyang daliri. Dahil sa biglaang kilos ng binata, hindi napigilan ni Chen na ang mapula ang kanyang mukha. Napalunok siya ng bahagya habang tumitibok ng mabilis ang kanyang puso. Alam niyang may ibang kahulugan ang kilos ni Shen Yuan, ngunit hindi niya alam kung paano ito haharapin. Ngumiti si Shen Yuan at bumulong sa malambing ngunit may bahid ng panunuksong tinig. Mukhang kailangan mo pang magsanay ng husto, may kulang pa sa mga galaw mo. Nanginginig na napaatras si Chen na, hindi alam kung paano sasagutin ang binata. Ngunit sa kabila ng kaba at pagkailang, hindi niya maitanggi ang kakaibang kilig na bumalot sa kanyang katawan. Sinabi ni Chen na kay Shen Yuan na huwag dito. Si Xiao Chuo ay nasa paligid lang. Ngunit walang paki doon si Shen Yuan. Agad niyang inalis ang suot na panty ni Chen at sinabi habang nakangiti, kapag sinabi mong huwag dito, sa isang lalaki, lalo lang siyang magmamadali. Wala nang nagawa pa si Chen na kundi sabayan ang gusto ni Shen Yuan. Agad ni Shen Yuan hinalikan sa liig si Chen na kaya napapa-ungol na lang ito sa sarap na kanyang nararamdaman. Samantala, sa ibaba naman, habang naglilinis si Xiao Chu ng mga kalat sa restaurant. Narinig niya ang ingay na nangyayari sa itaas. Nagulat siya at napatinga. Napatanong siya bigla sa kanyang sarili, anong nangyayari? Sabay bigla na lang siyang natigilan at namula nang marinig niya ang mga ungol na ginagawa ni Chen na. Dahil doon, alam na niya kung sino ang nag-iingay, dahil ito ang kanyang boss. Agad naman niyang napagtanto ang sitwasyon kaya mabilis niyang isinarado muna ang coffee shop habang namumula ang mukha. Samantala sa hindi inaasahan, mabilis na tumatakbo si Menglo pabalik ng coffee shop kaya nagulat na lang si Xiao Chu sa kanyang nakita. Tinatanong ni Menglo si Xiao Chu habang tumatakbo, Xiao Chu, bakit mo isinara ang tindahan? Buksan mo ang pinto, naiwan ko ang bag ko sa loob. Nang makarating na ito sa pinto, sinabi dito ni Menglo na, ang tagal mo naman. Bilasan mo at buksan mo na. Namumulang sumang-ayon na lang si Xiao Chu dito at binuksan ang pinto. Sa pagpasok ni Menglo sa lugar, agad siyang pumunta kung saan niya naiwan ang kanyang bag, pero bago pa niya ito makuha, narinig niya ang isang malakas na ungol kaya napatingin na lang siya dito.
Sinabi ni Chen na habang umuungol na Shen Yuan, dahan-dahan lang. Dahil dito, naisip ni Menglo na, 10 oras ng araw, tapos ginagawa nila to. Lumipas na ang 10 minuto. Si Menglo ay hindi pa rin umaalis ng coffee shop at nanatili lang na nakatayo. Sinabi niya habang nakatayo na ito ay sobrang kakaiba. Ang payat niya tingnan, pero bakit ang lakas niya? Bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding pagnanasa, at unti-unting lumabas ang kanyang mapusok na side. Napatingin siya kay Shen Yuan na may malagkit na tingin bago mapang-akit na sinabi, "Shen Yuan, kakaiba ka talaga." Pagkatapos ay bigla siyang huminga ng malalim at malakas na sumigaw upang ipaalam sa 2 taong nasa itaas na bumalik na siya. Sa matunog at malinaw na boses, isinigaw ni Menglo, "Xiao Chu, aalis na ako. Kita-kits next time." Habang patuloy silang nalulunod sa sarap ng kanilang ginagawa, kitang-kita kung paano ibinibigay ni Shen Yuan ang lahat upang mapaligaya si Chen na. Hindi niya hinayaang kahit isang segundo ay lumipas nang hindi niya ito nasisiyahan. Sa isip ni Chen na, patay na ako. Talagang nakita niya ang buong eksena. Samantala, sa kabila naman, naglalaro sa isipan ni Shen Yuan, asterisk, ang isang matinong training session ay nangangailangan ng audience, syempre. Siguradong si Liu Menglo ay nakikinig na mula pa kanina. Sayang, dapat nagbenta ako ng ticket. Next time, may bayad na. Biglang lumipat ang eksena sa opisina ni Secretary Lu. Sa seryosong tono, tinanong niya si Professor Li, "Ibig mong sabihin, ang estudyanteng ito, si Shen Yuan, ay gustong mag-invest sa startup incubator?" Agad namang tumanggo si Professor Li bilang pagsang-ayon. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Secretary Lu kaya nagtanong siya muli, "Sigurado ka bang may sapat siyang pondo? Nasigurado mo na ba ang kanyang assets?" Sa mahinahong tinig, ipinaliwanag ni Professor Li, "Noong una, hindi rin ako makapaniwala. Pero sinuri ko ang kanyang bank account, may 10 milyong yuan siya." Sa narinig, halos mahulog sa upuan si Secretary Lu. Malakas niyang tinanong muli si Professor Li, "Magkano ulit? 10 milyong yuan ba talaga?" Habang pinapahiran ang butil ng pawis sa kanyang noo. Hindi pa siya nakontento kaya nagtanong pa, "Sigurado ka bang hindi ito pera ng kanyang mga magulang? May buong kontrol ba siya dito?" Sa matigas na tono, sagot ni Professor Li, "Kanya talaga ang perang iyon. Malaya niya itong magagamit." Dahil dito, hindi maitago ni Secretary Lu ang tuwa. "Napakaganda. Kung ganun, hindi na natin kailangang makipagkasundo sa ibang third-party companies." Ngunit agad siyang naging seryoso at sinabihan si Professor Li, "Ipatawag mo si Shen Yuan sa opisina ko. Gusto kong marinig ang kanyang proposal mismo." Kalma lang na sumagot si Professor Li, "Secretary, bagamat estudyante si Shen Yuan, kung nais natin siyang maging investor, hindi ba dapat bigyan natin siya ng mas mataas na respeto?" Ngunit ngumisi lamang si Secretary Lu na may halong pangungutya. "Hindi na kailangan. Sundin mo na lang ang sinabi ko." Sa isip niya, estudyante lang siya ng paaralan natin. Hindi ko siya hahayaang lumaki ang ulo. Kailangan niyang malaman kung saan siya nararapat. Samantala, bumalik ang eksena kay Shen Yuan, na abala pa rin sa kanilang mainit na pagtatalik. Bigla niyang inabot ang kanyang telepono nang may tumawag sa kanya. Si Professor Li ang tumatawag, aniya, kaya pansamantala nilang itinigil ang ginagawa. Sinagot niya ang tawag at agad tinanong, "Ano ang problema?" Ipinaliwanag ni Professor Li ang sitwasyon, kaya't sumagot si Shen Yuan, "Ganun ba?" Samantala, si Chen na naman ay halos hindi na mapakali sa sobrang init na nararamdaman. Habang abala pa rin si Shen Yuan sa pakikipag-usap, naglaro sa isip niya, mali ang pagtrato ng paaralan sa mga investors. Sinusubukan nila akong kontrolin. Kung magpapadala ako ngayon, ano ang makapipigil sa kanila na abusuhin ako sa susunod? Mabilis niyang sinabi kay Professor Li, "Ilagay mo ako sa speaker. Kakausapin ko si Secretary Lu." Agad na sinunod ni Professor Li ang utos. Pagkarinig nito, agad nang usap si Shen Yuan, "Secretary Lu, naririnig mo ba ako?
Medyo abala ako ngayon sa pag-evaluate ng ilang investment projects. Mag-set up na lang tayo ng meeting kapag may oras ako. Ibigay sa'yo ni Professor Lee ang numero ko. Nabigla si Secretary Lu sa sagot ni Shen Yuan at mabilis siyang nagsabi, "Hintay muna." Ngunit bago pa siya makapagsalita ng maayos, pinutol na ni Shen Yuan ang tawag. Habang si Professor Lee naman ay hindi maiwasang mamula at tila ba lalo pang nahulog ang loob kay Shen Yuan. Sa isip niya, pinatayan niya ng tawag ang secretary. Grabe, ang tapang ng taong to. I got so much more.